Grabe guys, hindi na talaga ako babalik dyan sa lugawan na yan, promise. Imagine niyo ba naman ha, bumili ako ng lugaw. Tapos alam naman nila lugaw na ako. Binigyan man naman ako ng kalamansi, walang hiwa. Ayan, ganyan ang mga reklamong naririnig natin sa social media, di po ba? Hindi lang nahiwa yung kalamansi, ipopost pa sa social media. Maaring mababaw yung sinampol ko at nakakatawa, pero alam niyo po ba, ganyan na ang mga tao ngayon. Konting hindi mo mapagbigyan, ipopost ka na agad. Kahit minsan ang ganda-ganda ng serbisyo mo, may malimutan ka lang na kaunti, ipopost ka agad sa social media. Na parang ang saya-saya ng mga tao pag may nirereklamo silang negosyo. Pero alam niyo po, sa likod ng isang naipost na negosyo, ay isang negosyante na naghirap, nag-effort, at binigay yung lahat ng meron siya para i-establish yung pangalan ng kanyang negosyo. Bilang isang negosyante, nalulungkot po yung puso ko na nakikita ko merong naipopost na negosyo. Alam niyo po, hindi po madaling i-build ang isang negosyo. Tapos sa isang iglap, sa isang pagkakamali, maipopost ka at pagpepiestahan ka sa social media. Tapos napakahirap po ng kalagayan ng mga business owners kasi wala po silang karapatang mag-explain. Pag po sumagot sila dun sa nirereklamo po sa kanila, parang nag-a-attitude sila. Pag in-explain nila yung side nila, parang nag-a-attitude po sila. Kaya sa totoo lang, wala pong kalaban-laban ng mga negosyante pag na-post sila. Don't get me wrong ha, hindi ko naman po kayo pinipigilang mag-post ng inyong reklamo sa social media. Karapatan nyo po yun. At minsan talagang valid din naman talaga. Pero ang suggestion ko lang po sana, bilang nagpo-promote ng mga nagnenegosyo, ay sana isipin mo muna natin bago po natin i-post. Ang dali sa ating mga consumers na mag-post kasi hindi naman talaga tayo na-satisfy sa produktong in-offer nila sa atin. Pero sana, konting consideration man lang. Sana i-consider muna natin itong dalawang bagay na ito. Una, bago tayo mag-post, tanungin muna natin ang ating mga sarili. Kinausap ko ba ang management tungkol sa problemang ito? Kasi usually, yung mga nakikita kong pinupost, walang kamalay-malay yung mga negosyante na naipost na sila. Nagagalit na sa social media na hindi man lang sila muna kinausap. Kung kaya sanang isettle internally, mas okay na hindi na lumabas sa social media at hindi na nasira yung negosyante. Kung kinausap mo na yung business owner o yung management, pero wala pa rin silang ginawang paraan or hindi ka na satisfied sa ginawa nilang paraan, pag-isipan mo naman itong pangalawa. Tanungin mo yung sarili mo kung yung nirereklamo mo ba ay ganun kabigat na dapat ipaalam sa public. Kasi meron din naman talagang iba na may mali ng ginagawa, kaya dapat i-aware natin ang public. Kung sakaling hindi naman po ganun katindi at hindi naman po ganun kabigat yung ating pinoproblema, baka po pwede naman po na hindi na lang po natin i-post. Hindi naman po siguro kalabisan itong hihingin ko, pero sana, bago po tayong mag-post ay i-consider po muna natin itong dalawang bagay na ito. Maiksing paalala lang po na hindi natin ikagaganda kung maninira tayo ng iba at walang mawawala sa atin kung magiging mabuti tayo sa iba. Agree ka ba? Kung oo, share this post and follow for more!